updates. Sa apat nga po na mainstream brand guys, si Kawasaki, Honda, Suzuki at si Yamaha, talaga naman pong nagko-competition sila sa iba't ibang kategory nga po ng motorcycle, mapay scooter, big bike or other classic bike nga po, talaga namang naglalaban-laban ng apat na ito. Pero nga guys, pagdating nga po sa isang kategory, dito talaga sila talagang nagtagal pagdating sa pagko-competition sa kanilang mga motorsiklong ini-entry. Alam naman natin guys na panahon natin sa ngayon kinikilalang king of underbone nga po si Raider 150 FI, at mapapansin natin guys na si Kawasaki napag-iwanan na nga po siya ng tatlong competitors niya na iba't ibang motorcycle brand. Bakit nga ba nangyari yon? Bakit nga ba si Kawasaki sa panahon natin ngayon nga guys hindi nga po siya nakikipagsabayan sa tatlong nga pong mainstream brand din po na si Honda, si Yamaha at si Suzuki? Yes, may kasagutan kasi guys ang tanong na yan kung bakit si Kawasaki wala nga pong inilalabas na entry ngayon about nga po sa category ng underbone. Dahil si Kawasaki guys is nakapokus nga po sila sa pag-build up o pag-upgrade nga po o paglabas ng mga bago nilang big bike. Yun nga po yung kategory ng mga naked bike at mga super sports bike nila. Yun nga po ang kanilang inuuna sa panahon ngayon dahil sa naghihigpit na nga po ang compliant ng Euro compliant, dahil sa nahihirapan na nga po ang mga motorcycle brand owner na maglabas nga po ng mga high performance engine dahil sa mahigpit na nga po ang Euro compliant. Dahil sa alam naman natin guys na kapag malaki nga po ang makina nito, meron talaga silang sinusunod para din sa safety ng rider. Teka boy, pwede naman nilang pagsabayin, di ba? Gagawa sila ng bagong underbone, sabay naman ng mga big bike na nilalabas nila. Well, may kasagutan din dyan guys. Syempre guys, uunahin talaga ni Kawasaki yung mas priority nila, kasi alam naman natin guys na minsan tumataas talaga ang cost ng inflation, kaya mahihirapan din silang mag-angkat ng mga iba-iba pang mga big bike. Uunahan din nila ng iba pa pong mga motorcycle, at katulad nga po sa underbone guys, hindi naman po pwede na pipitsugin na lamang po ang ilalabas ni Kawasaki dahil din sa yung kanilang mga competitors matitindi na din naman talaga yung mga nilabas na mga underbone. Kaya walang nilalabas si Kawasaki na bagong underbone sa ngayon guys, natatapat nga po doon po sa mga high revving engine performance at mga high underbone ng mga iba't ibang motorcycle brand katulad nga po ni Honda, Suzuki at Yamaha. Pero ito nga guys ang good news, dahil sa company nga po na Kawasaki, may isa nga pong good news tayong nalaman na tapos na nga po nilang gawin at maging priority yung pagpoproduce ng mga big bike nila, dahil natapos na po nila halos yung mga project na ingoing na natapos na nga po sa ngayon at nailabas na nga po ito para nga po mabenta sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nga ngayon guys, meron nga pong kumakalat na isa nga pong rumor about nga po na meron nga daw pong ilalabas si Kawasaki na bago nga daw pong hyper underbone. Ito nga guys is talagang kilala na din po, dati pa nilang inilabas, pero ito po is gagawin nila is i-revive ulit. Kumbaga magpapakita sila ng bago na naman pong underbone na meron din po talagang malakas na power output at sabay sa uso na itsura. Kung ano nga ba yung nakikita nating underbone sa ngayon? Rumor? Well, alam kong tataas ang kilay mo guys, kasi isa na naman pong Chismis Marites ang episode natin sa ngayon, ang topic natin sa ngayon. Pero wait ka muna, Kawasaki brand ang pinag-uusapan natin. Ang Kawasaki guys ang isa sa nagpatunay na walang imposible sa mga rumor na nilabas nila dati nagkatotoo na nga. Alam mo ba guys na ang Kawasaki ZX-25R matagal na po ito, 90s era pa po ito, pero nirevive at pinakita ulit ni Kawasaki na meron silang inilabas na bago, futuristic at napakaganda nga po, at isa pa upgraded din po ang mga technology. Ito nga pong Kawasaki ZX-25R na Chismis Marites lamang dati, eto na nga guys, available na dito sa Pilipinas. So wait, there's more, baka nakukulangan ka pa sa isa nga pong Chismis Marites lamang noon nagkatotoo na nga. Katulad din po ni Kawasaki ZX-4RR, eto guys talaga ang isa sa napaka-imposible talaga na mangyari, yung maglabas si Kawasaki ng inline 4 na nasa 400cc category na super sports bike. Madami po talaga, lalo na dito sa Pilipinas, ang hindi naniniwala na maglalabas si Kawasaki nito nung lumabas nga po ang isang rumor o Chismis Marites about nga po sa super sports bike na ito. Kaya yung mga yan guys is isang patunay na pagdating kay Kawasaki is wala nga pong imposible. What if kung underbone pa kaya yung ilalabas nila? Underbone guys ibig sabihin mas maliit nga po ang inflation at mas maliit gagastusin kapag gumawa sila ng ganito. Kung ikukumpara mo naman sa mga big bike at super sports bike na inilabas nila, at syempre guys ang category na underbone
Underbone is bentang-benta ito kahit sa anumang bansa katulad ng Indonesia, Vietnam at lalo na po dito sa Pilipinas madami ang nakakagusto ng Underbone category. Baka magtaka ka, wala naman si Kawasaki na Underbone dati. Ano naman yung ipapakita nila na dating unit na ilalabas nila sa panahon natin sa ngayon na meron nga pong napakaganda at futuristic design at yun nga po yung Underbone category na tatapat sa mga bagong Underbone din ngayon. Well, kung ganyan ang iniisip mo, hindi ka pa ganun kapamilyar sa brand na Kawasaki. Alam mo ba guys na tungkol nga po sa Underbone category dati, alam nyo ba na nangunguna po si Kawasaki pagdating dyan? Meron silang inilabas na Underbone na talaga napaka-powerful at ito nga po is tinapatan po ni Suzuki at Yamaha. Kaya makikita natin guys na pagdating sa Underbone category dati, nangunguna na si Kawasaki at ito nga po yung ZX130 nila na tinatawag nga pong Baby Ninja. Ito guys yung kumakalat na rumor na si Kawasaki nga daw po is maglalabas ng bagong Underbone, Hyper Engine Underbone guys, at ito nga daw po is gagawing 160cc at syempre naka-dual overhead cam at 4 valves na meron pong malakas na power output na dapat nating abangan sa ngayon. Yan muna guys ang mabibigay ko sa inyong mga information na kay Kawasaki meron tayong aabangan na bagong motorsiklo na hindi lang basta-basta guys sa Underbone category to na dapat nating abangan. Syempre guys, para lagi kang updated patungkol nga po sa topic natin sa ngayon, make sure guys na nakasubscribe ka sa ating YouTube channel para hindi ka mahuli sa balita tungkol nga po sa Underbone ni Kawasaki na ito. Isa ka din ba sa nai-inlove sa mga Underbone na Sniper 155 BBA, si GTR 150, si Winner X 150cc ni Honda? Kitang-kita din naman talaga guys sa mga itsura at aggressive looking ng mga motor na yan na meron nga po silang malalapad na mga fairings. Malalapad na medyo may pagka-compact design and slim body shape sa likod para mas lalong maging aggressive nga po ang itsura na ito. Sa mga Underbone na ito, kitang-kita natin guys na malayo talaga ang itsura ni Raider 150cc ni Suzuki sa mga katunggali niya pagdating sa kanyang physical appearance. Pero kitang-kita din naman sa Suzuki Raider 150 Fi guys na napaka-aggressive din naman talaga ng itsura nito. Ika nga ng iba ay napaka-pogi. Sa lumipas na mga taon guys, matagal naman talagang hinawakan ni Raider 150 ang pagiging King of Underbone at kahit naman sa kasalukuyan hanggang sa panahon natin sa ngayon guys, tinatawag pa rin siyang King of Underbone. Pero sa dami na nga po na naglabasan na iba't ibang mga Underbone dito, lalo na nga po sa Pilipinas, tila ba nawawala na sa titulo si King of Underbone Raider 150 sa kanya nga pong hinahawakang titulo dahil din sa wala na nga po tayong nakikita halos na update o upgrade sa kanya. May bago man sa kanya, yung kanya nga lang pong mga decals design ang mga nababago sa kanya, pero yung performance hindi pa rin. Alam naman natin guys na wala nang kailangan pang baguhin kay Raider, malakas din naman talaga yung motor na ito. Pero dahil nga din po sa naglabas si SYM ng bagong King of Underbone daw nila, ito nga pong si SYM VF3i 185cc, na alarma nga po ang pagiging king ni Raider dahil din sa meron din naman talagang maibubuga ang motor na ito. Dito nga sa Pilipinas guys, kinikilala na nga rin po si SYM BF3i 185cc na isa nga pong King of Underbone dahil din sa meron nga din po siyang magandang pinakitang power performance. Ngayon nga guys, sa titulo nga po meron na talagang sumusungkit, hindi na nga po si Raider ang humahawak dito, pero ngayon nga guys is meron na naman tayong rumor, may kinalaman nga po kay Suzuki na meron nga daw po silang ilalabas na bagong Underbone na talagang magugustuhan ng ating mga kababayan, lalo na nga po kapag mahilig ka sa mga Underbone category dahil sa ang motor nga po na ito is meron talagang malaking pagbabago. Ito nga pong ibabalita ko sa inyo guys is isa pa lamang pong rumor, wala pa po tayong konkretong ebidensya kung ito nga po is totoo o hindi, pero ganun pa man meron tayong hint na talaga namang magugustuhan natin dahil sa ang bago nga pong Underbone ni Suzuki is susunod na ang pagiging aggressiveness sa mga kanyang katunggaling Underbone. Ayon kasi guys sa pag-aaral, ang mga Underbone nga po na ganito ang pagkakadisenyo ng kanilang physical appearance is nagbibigay nga po ng magandang aerodynamics design dahil sa nagtataboy talaga nila at naliles nila ang air dragging, kaya pagdating sa mabilis na takbuhan talaga namang hindi ka mahihirapan sa kanya. Stable nga po ang handling nito dahil sa meron siyang malapad na fairing sa harapan na makakapagpataboy nga po at makakapag-less ng air dragging. Hindi katulad kay Raider guys, nakitang-kita naman natin na talagang bunganyad ka dito, wala nga pong haharang o tataboy sa hangin, sasaluhin mo talaga lahat ng hangin sa kanya. Alam naman natin guys na ang aerodynamics ay isa sa malaking factor para nga po sa motor na magkaroon ng mabilis na acceleration. Kaya isa ito guys sa reason kung bakit nga po ang bagong Underbone daw po ni Suzuki na ilalabas in the future is iaalinsunod na nga po ang disenyo niya sa mga ganitong klaseng itsura. Alam naman natin guys na si Suzuki is meron
meron din pong mga underbone na meron nga pong malalapad na fairings ang itsura for more aerodynamics design. Pero ito po is meron nga pong maliliit na engine displacement katulad nga po ni Smash 115 Fi Shooter 115. Makikita natin guys na ang kanilang itsura is nakalinsunod din po sa mga underbone ng ibang brand na kinikilalang King of Underbone. Pero dito nga guys kay Suzuki, wala tayong makikita sa kanyang underbone guys na meron nga pong mataas na engine displacement na nasa 150cc ang kanyang engine displacement, na ang itsura nga po ng physical appearance niya is nakaalinsunod din katulad sa mga Winner X 150, GTR 150, SYM BF3i 150, Yamaha Sniper 155 BBA. Ganun po ang ibig kong sabihin. Ngayon, eto naman ang tanong, kamusta naman kaya sa kanyang makina? Kasi alam naman natin na ang underbone dati is nasa 150 cubic centimeter engine displacement lamang naglalaban-laban, pero sa ngayon nga guys is meron nga pong mga lumalagpas na katulad na nga lang din po ni SYM BF3i. Ito nga po guys is nasa 185 cubic centimeter engine displacement na masasabi nating malayong malayo talaga para sa mga tunggali niya. Pero alam naman natin guys na kahit nga po mataas ang kanyang engine displacement, malakas naman ang power output ni Raider 150, kaya ito nga po is nakakasabay pa rin sa SYM 185cc. Ang tanong, totoo ba na 180 cubic centimeter engine displacement na ang bagong underbone ni Suzuki kung ito ay maglalabas na? Ang sagot dyan guys is medyo 50-50 pa tayo patungkol dyan. Ang alam po natin, Suzuki is pagdating sa kanilang mga underbone category, stick na po sila sa 150cc dahil sa ito nga po guys ang pinaka maximum high performance ng engine na mapuproduce nila pagdating sa mga ganitong engine displacement lamang. At alam naman natin na pagdating sa mga power performance ng makina ni Suzuki, kahit nga po mababa ang engine displacement na ito is makakasabay pa rin ito doon sa mga matataas na engine displacement katulad nga po ng mga 180 cubic centimeter engine displacement, dahil sa bumabawi naman po ang makina ni Suzuki pagdating sa kanyang features katulad ng double overhead cam, 4 valves, may malakas na compression ratio, malakas na maximum power and kanyang torque. Kaya masasabi nating mag-i-stick pa rin sila sa 150 cubic centimeter engine displacement. Pero pagdating naman kung 180 cubic centimeter engine displacement, kung ang mga katunggali niya is halos lahat is naandoon na rin po displacement na yon, I think na makikipagsabayan na rin doon si Suzuki. Madaming mga underbone guys na naglalabas na nasa 180 na nga po ang kanilang mga cubic centimeter engine displacement. At sa ngayon nga guys, ang atin lamang po munang magagawa is mag-antay-antay lamang po dahil sa rumor pa lamang po ito, at alam naman natin na pagdating kay Suzuki is wala naman talagang imposible. Kaya ngayon is mag-antay-antay lamang po tayo. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you!